bigay ng makulay na intriga dito sa concurrent resolution number 10. Sa inyo po ba sa House, applicable pa rin pa itong liquidation by certification? Paano kayong mag-report? Paano kayong ino-audit ng COA? By mere certification ba? Umiiral pa rin ba? O dapat may resibo talaga kayong Kasi yun po yung iniintriga ngayon. Na yung House, yung miyembro ng House, hindi napa-audit. Sa Makabayan, ang tinatanggap lang namin yung sweldo. Ayan, binanggit na rin naman ng SecGen yan. Yung sweldo, yung mga pang-support doon sa aming mga opisina, mga allowances, yun yung tinatanggap. Kasi kami wala naman kaming pork barrel. So, hindi natin alam yung certification na yan, pero sinasabi naman ng SecGen na sila yung walang confidential funds at lahat naman ng mga dapat na i-account ng House of Representatives, sinasabi naman ni SecGen Velasco na isasubmit naman. Yung certification na yan, kung certification lang yan o mga resibo, I think naman wala naman yatang audit observation memo ang office of the ang HOR, ang House of Representatives. Pero pagdating doon sa mga extraordinary expenses na binabanggit yan ni President Duterte, ay yung mga extraordinary expenses na yan na nasa panahon niya rin lumaki yan. In fact, si Pulong, si Congressman Pulong Duterte, noong last Congress, siya pa nga yung Committee on Accounts na chairman at lumaki din yung kanilang extraordinary expenses ng House of Representatives. Pero ako hindi kami privy doon sa liquidation tungkol diyan. Pero wala kayo, okay, kung meron silang extraordinary expenses, kayo po na nasa ACT party list, meron ba kayo natatanggap na ganun? For you to account? Wala po kami natatanggap na ganun. Kasi, halimbawa, yung pang-support dun sa mga offices, lahat naman merong ganun eh. Na-audit yun eh. Oo. Pang-support, opo, inaano namin yun. Sa amin, kami may sarili kaming pamamaraan ng liquidation at pamamaraan ng pag-account ng sa aming mga, kung ito ay ilalabas, kami naman ay ready. Okay. Kasi meron kaming sariling auditing process. Pero ma'am, ibig sabihin, di ba, ito sabi kung di ako nagkakamali na dinig ko kay Secretary General Velasco, na hinahati-hati ni House Speaker yung extraordinary expenses na billion among the congressmen. So, lahat ba nakakatanggap? Or pili? Hindi namin alam eh. Kasi hindi namin alam kung paano hinahati-hati ito. May 160 M siguro, para ang dinig ko ay 1.6 billion. Tapos 1.6 billion. So, wala kami dyan at hindi namin alam kung paano yan hinahati-hati. So, I think naman, nagsabi na yung Secretary, SecGen, kung paano, ito, kung mayroong sigurong sinasubmit yung bawat individual na kongresista, kaugnay dito sa binibigay na extraordinary expenses, ay tingin natin, dapat din itong i-account. Oo. Dapat din itong sabihin kung saan dinala. Kasi for sure naman, dinadala yan ng ating mga colleagues, mga kongresista, doon sa pagtulong din, doon sa kanilang mga constituents. Whether it is medical, education, scholarship, etc., ay ina-account naman yan ng bawat individual congressman. Ayan. So, malinis pala, kasi pwede, sabi nyo nga po, kayo po sa ACT party list, ready kayo to give. So, pagka po ba na-audit kayo, yung mismo ACT party list, hinihingan kayo ng COA ng receipts? Kami nga, nagsasubmit kami ng SALN namin every year. Kahit na sinasabi na kami, ang Makabayan Block ay ever since sinasabit namin ang aming SALN at kung hihingi ang media, kung may hihingi na individual at merong purpose naman sila kung ano man, ay binibigay namin yun para for transparency at nakita natin. Sumusunod kami dun sa RA 6713, yung Code of Ethics of Government Officials and Employees. Pero dyan sa House po ba, meron kayong nakikita o napapansin na mga congressmen na hindi na-audit talaga mabuti?
Ang mga Hindi ko alam. expenses. Hindi namin alam yun, no? Sa dami namin, 300 plus yan. So, ako syempre, nagtitiwala ako dun sa ating mga colleagues na kung meron man silang mga natatanggap na mga extraordinary expenses. I think naman ito ay naibibigay nila ng maayos sa kanilang mga constituents. At in the form of social services. Diba? O kung meron man yun, hinahati-hati itong mga extraordinary expenses. So, discretion ng mga congressmen. I think naman ako natitiwala naman sa mga kasama natin na naayos naman yung liquidation nitong mga pondo na ito. So, hindi pa panahon para intrigahin ang yung mga miyembro ng House pagdating sa account or pag-audit ng mga funds nila. Well, parang yung parang defense, parang sinasabing offense is the best defense. Dapat una muna ipaliwanag talaga ng OVP etong mga confidential funds na ito, di ba? So bakit nag-iiba sila ng topic ngayon? Bakit ang pinupuntirya nila ay mga kongresista na once upon a time naging mga kongresista rin sila at alam naman nila yung kalakaran nila doon sa kongreso o sa majority. Kaya pero syempre kami challenge din namin siguro sa ating mga colleagues sa Kongreso na kung mayroong mga extra mga ganito, so dapat na ibigay din ito sa ating mga mamamayan at ma-account din. So yun din naman yung hinihingi ng ating konstitusyon at hinihingi ng mga joint circular na existing sa ngayon. Meron lang akong gustong i-clear mo kasi po, ginagawa tong issue pero alam ko matagal na to. Matagal na to. Yes. Meron kayo daw naging kaso? Pero nabasa ko to na na-dismiss to. Pwede niyo po bang ipaliwanag ito? It's about kidnapping. Ginagamit ito laban sa inyo eh. Yes. Oo, ito yung sa Talaingod. Sa part yun ng yun. Davao. Noong 2018 pa ito. Pinailan kami ng PNP, ng AFP, ni Casatur, kasama ng other 16 na mga bishop, mga teacher, at saka mga mga staff namin, na sinailan kami ng child trafficking, at saka kidnapping, at saka child abuse. So sa piskalya pa lang, nung hinir ng 2018, ay walang merit. Kaya ito ay hindi natuloy yung pagkakaso nila ng child trafficking at saka ng kidnapping. So ang hinaharap ko ngayon, yung trump-up cases na child abuse daw. Other forms of child abuse daw. Kaya yun yung hinaharap kong kaso mula ng 2018 hanggang ngayon. Existing pa na siya. Dinidinig itong trump-up cases na child abuse daw. Kasi daw, nagdala daw kami ng mga bata. Kasi nirescue namin yung mga bata at saka yung teachers doon sa isang school. Ma'am, bakit ka tinuturing na enemy of the state? Well, hindi kami yun. Ang nagsabi niyan, di ba? Kahit na si OVP, sinasabi niya ang against daw sa confidential fund ay kalaban ng kapayapaan, ang kalaban ng kapayapaan ay kalaban ng bayan. Well, sila yung nagsasabi sa amin na enemies of the state. In fact, may mga seminar nga sila, itong NTSL-CAC, na ginagawa sa iba't ibang mga school, sa iba't ibang mga opisina, at kami ay tinuturing na enemies of the state, como kami ay against doon sa mga policy lang ng mga gobyerno, na tingin namin mga policy na anti-mamamayan. So kami ay tinuturing na enemies of the state. Pero ma'am, sabi ni dating Pangulo, yung mga komunista na yan, komunista ba si Representative Franz Castro? Hindi. Hindi ako komunista. Ngayon, ang sinasabi ko naman, bakit bawal ba ang maging komunista? Sila nga ay nakikipag-deal sa Communist Party ng China, di ba? At walang tayong batas na kapag ikaw ay komunista, ay bawal ka na sa lipunang Pilipino. At walang ganon. Walang ganong batas. O kung naniniwala ka man dun sa ideology ng komunista, ay hindi rin naman ito bawal sa ating konstitusyon o bawal sa existing law. Di ba? So ito ay yung bahagi nga ng ng vilification, red tagging, terrorist tagging sa amin. Kasi sa araw-araw na sinasabi nila yan sa amin, sa paulit-ulit na sinasabi nila yan sa amin, talagang ito ay nagiging nagiging kumbaga, 'di ba? Kapag araw-araw mo sinasabi ang kasinungalingan ay nagiging sa tingin ng mga nakakarinig ay nagiging totoo. Pero sinasabi ko, hindi kami komunista. 'Di ba? So, ma'am, sinasabihan ka rin ng iba. Yan si Congresswoman Franz Castro, makakaliwa.
Anong ibig nila sabihing makakaliwa? Minsan, Well, kung ikaw ay hindi naniniwala or gusto nating baguhin ang status quo sa political spectrum, nasa left ka. So, tingin ko, nandoon kami. Okay. Pero kung ikaw ay for the status quo, nasa political spectrum, nasa right ka. Okay. So, hindi rin naman kami pwedeng gumitna kasi very Meron kayo pinaglalaban. opportunist. Very opportunist yung gitna, no? O neutral, na wala kang pinaniniwalaan o pinaninindigan. Kaya, inaamin namin na kaliwa kami, nasa kaliwa kami dahil gusto nating magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating lipunan. So, yun, tayo namin, yung status ko. Gusto nating baguhin, i-improve ang kalagayan ng ating mga mamamayang Pilipino. Kaya kami ay, nagkikritik sa mga programa na tingin namin ay hindi makakatulong o hindi hindi kailangan ng ating mga mamamayan. eh bakit po ang dating ng word na makakaliwa, negatibo? Yan na lang talaga yung naging yan na talaga yung naging perception. Pero kung ikaw ay aral at alam mo yung mga political spectrum, hindi mo masasabing mali yan. Kasi yan lang yung posisyon at paninindigan sa mga political political positions mo sa mga bagay-bagay sa iyong lipunan. Sige nga ma'am, explain po yan sa mga tao, sa mga Pilipino, sa mga kababayan natin, na yung paniniwala, yung pagiging, kasi po pag sabi, ay wag yan, makakaliwa yan, ikaw makakaliwa, nagiging negatibo. I-explain nyo nga po sa mga kababayan natin ngayon, na yung stand nyo, na sa pagpaglaban para sa mali, sa mga mali, hindi sa ating mga kababayan, negatibo. yes, gusto lang natin linawin kung anong ibig sabihin ng lefties. Meron tayong lefties, merong righties, merong centrist, di ba? So kami, dahil gusto nating baguhin ang kasalukuyang nangyayari sa ating lipunan, nasa left of the political spectrum. Kaya sinasabi na ng iba na kami ay lefties. At yun naman ay totoo siguro yun dahil kami ay hindi naniniwala dun sa mga polisiya ng kasalukuyang may mga administration ng mga policy na tinutunggali namin. Kaya kami ay lefties. Pero hindi naman laging ganun. Marami din kami, halimbawa sa record naman sa Kongreso, marami naman kaming pinaninindigan na mga panukala na sinasang-ayunan din naman namin. Yung mga gusto ng majority, sinasang-ayunan din namin. Pero may mga policy na talagang tingin namin na anti-mamamayan, yun yung aming kino-contest at tinutuligsa namin, kinikriticize namin. So yun yung posisyon. Kapag ikaw ay pumosisyon ng against dun sa posisyon ng administration, ikaw ay kaliwaan na, parang ikaw na ay masama. Pero hindi kami ganon. Diba? So nakikita naman niyo na magkikriticize kami pero meron kami mga alternatibo. Halimbawa, itong inflation. Marami kami mga panukalang batas para mabago yung inflation para marami kaming panukalang batas para bumaba yung oil prices. Diba? So, hindi lang kami nag-criticize. Tumutulong din kami na mag-suggest sa administrasyon ng mga alternative na pwedeng gawin. Kaya hindi nila ginagawa. So, ito, kaya talagang itong confidential fund lang nga yung talagang nagkaisa-isa kami na labanan itong confidential fund na binibigay sa mga ahensya. Kaya kayo natutuwa dahil dito ay talagang pronounced yung pag-support ng liderato ng Kongreso sa amin doon sa pagtuligsa namin sa confidential fund, lalo-lalo na kayo sa OBP at saka sa DepEd at iba pang mga ahensya. Thank you for watching Heart Meal TV channel. Please subscribe my YouTube channel. Follow, like, comment and share.